Nga bang iniisip mong sobra-sobra na ang pag-isip mo at unti-unti nitong winawasak ang takbo ng iyong buhay? Tama ang narinig mo. Hindi mo kailangan ng dagdag na impormasyon. Hindi mo rin kailangan ng isa pang diploma. Hindi mo kailangang palarin o ipanganak sa paborableng lugar. Ang tunay na kailangan mo ay isang simpleng kaugalian. Isang ugali. Mapanatag. Paulit-ulit. Ngunit makapangyarihan dahil binago nito ang lahat sa akin. At alam mo ba ang isa pang katotohanan? Hindi ito itinuturo sa mga paaralan. Wala rin ito sa mga universidad. Kaya karamihan sa mga tao ay nabubuhay ng malayo sa kanilang tunay na kakayahan. Ngayon, ipapaliwanag ko sa iyo kung ano ang ugaling ito at paano nito kayang baguhin ng lubusan ang iyong katotohanan. Pero bago ang lahat tandaan mo ito, ako'y nagsimula sa wala. Walang pinag-aralan. Walang oportunidad. Walang malinaw na direksyon. Ngunit nakabuo ako ng isang buhay na may kalayaan, kasaganaan, at layunin. Kung ako'y nakayanan ito, bakit hindi mo rin kaya? Naisip mo na ba kung ilang ulit mo nang narinig ang isang bagay at nasabi mong, alam ko na yan? Ngunit kung talagang alam mo na bakit hindi pa rin nagbabago ang iyong buhay? Alam mo, natuklasan ko sa pinakamahirap na paraan na hindi sapat ang kaalaman. Ang tunay na pagbabago ay nasa kung paano natin ginagamit ang kaalaman. At higit pa rito, nasa kung ano ang ating inuulit. Ang pag-ulit ay ang ugaling nakakapagpabago ng lahat. Maraming tao ang minamaliit ito. Akala nila kailangan nila ng bagong impormasyon, bagong kurso, bagong teknik o bagong guro. Ngunit ang katotohanan, at makinig ka ng mabuti, ay kailangan lang nilang ulit-ulitin ang matagal ng totoo hanggang sa ito'y tumimo ng malalim sa kanilang isipan, desisyon at kilos. Ganyan ang nangyari sa akin. Puno ako ng pagdududa, paniniwalang pumipigil, at kawalan ng tiwala sa sarili. Walang pinag-aralan. Walang patutunguhan. Wasak ang loob at labas ko. Hanggang isang kaibigan ang nag-abot sa akin ng aklat na mag-isip at yumaman, Think and Grow Rich, kasama ang isang payo, Bob, gawin mo lang ang sinasabi ko. Gawin mo ito araw-araw. At ituloy mo ito hanggang mapatunayan mong ako'y nagsisinungaling o wala akong alam sa sinasabi ko. Sinunod ko. Araw-araw. Kahit hindi ko lubos maintindihan. Kahit parang walang nagbabago. Kahit gustong-gusto kong bumalik sa dating gawi. Kahit sinasabi ng isip ko, walang saysay ito, at alam mo ba kung ano ang nangyari? Dahan-dahan, nagsimulang magbago ang lahat. Nag-iba ang aking asal. Nagbago ang aking paraan ng pag-isip. Unti-unting tumaas ang aking kumpiyansa. At kasabay nito, nagsimulang dumating ang mga resulta. Ngunit tandaan, hindi ito nangyari sa isang iglap. Walang mahika. May paulit-ulit na pagkilos. Disiplinado. Tuloy-tuloy. Walang sawa. Naglilinis ako ng sahig sa loob ng maraming taon. At kahit pagod ang aking katawan, ang isipan ko ay laging nasa estado ng pagsasanay. Inuulit ko ang mga paninindigan. Ini-imagine ko ang sarili ko. Pinapalakas ko ang aking isipan araw-araw. Hindi ang mismong paglilinis ng sahig ang nagpayaman sa akin, kundi ang mental na ugaling nabuo ko habang ginagawa ito. At ito ang bahaging kalimitang hindi nauunawaan ng karamihan. Akala nila kailangan nilang iwan ang trabaho nila, baguhin lahat, i-flip ang buhay nila ng buo. Pero hindi tungkol ito sa pagpalit ng aktibidad. Ang tunay na pagbabago ay nasa pagpalit ng panloob na mekanismo na kumokontrol sa ating buhay. Napansin mo na ba kung paanong may mga ideya sa iyong isipan na parang sirang plaka, paulit-ulit? Mga salitang gaya ng, hindi ako sapat. Hindi ito para sa akin. Ginawa ko na ang lahat. Mahirap ang pera. Ganito na talaga ang buhay ko. Ang mga ganitong iniisip ay mga pag-uulit din, ngunit ito ay mga pag-uulit na sumisira. Mga mental na gawin ng kakulangan, takot, at limitasyon. Ngayon isipin mo ito, paano kung palitan mo ang tunog na yan? Isipin mong marinig mo araw-araw, karapat-dapat akong umasenso. Nasa akin ang kapangyarihang likhain ang sarili kong realidad. Kaya ko ito. Dumarating ang pera sa akin ayon sa layunin ng aking buhay. Karapat-dapat akong mamuhay ng kamangha-mangha. Kaya mo bang pakinggan yan araw-araw sa loob ng 30 araw ng sunod-sunod? Karamihan sa mga tao ay hindi nakakamit ang gusto nila. Hindi dahil ayaw nila, kundi dahil hindi nila tunay na pinaniniwalaan na posible.
At dahil dito, nananatili silang nakatali sa parehong lugar. Ang isipan ng tao ay kailangang paulit-ulit na makarinig ng isang ideya bago ito tanggapin bilang totoo. Kaya ako'y paulit-ulit sa mensahe. Ang sikreto ay ulitin ang tamang bagay hanggang ito'y maging natural, parte na ng iyong pagkatao. Alam mo ba kung bakit gumagana ang mga programang gaya ng 6 na minuto patungo sa tagumpay? Dahil hindi ito nagsasalin ng napakaraming impormasyon ng sabay-sabay. Sa halip, bumubuo ito ng isang ugali. Isang galaw na may ritmo. Isang proseso na may ayos. At kapag nangyari ito, kapag ang tamang ideya ay inuulit ng sapat na beses, unti-unti itong pumapasok sa ilalim ng iyong kamalayan. At tandaan mo, ang bahaging iyon ng isip mo ang kumokontrol sa halos 76 na bahagdan ng iyong mga kilos sa araw-araw. May ibabahagi ako sa iyo na hindi alam ng karamihan. Sa loob ng unang 9 na taon ng pagbabago sa buhay ko, araw-araw kong pinakikinggan ang isang audio mula kay Earl Nightingale. Isang partikular na bahagi doon ang hindi ko makalimutan, masyado nating minamaliit ang kaya nating gawin at sa isang mahiwagang dahilan, naniniwala tayong kaya ng iba, pero hindi natin kaya. Inulit ko iyon ng higit sa 1,000 beses. Literal. At ang nakakabaliw? Totoong naunawaan ko lang ang kahulugan nito makalipas ang maraming taon. Isang araw, habang nasa kalagitnaan ako ng isang pagtitipon, bigla kong narinig ang mismong pangungusap na yon sa loob ng aking isipan. At doon, sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kabuuang katotohanan nito. Parang may bahagi ng sarili kong nagising mula sa pagkakatulog. Naranasan mo na ba yon? Yung sandaling parang may katotohanang dumaan sa buong pagkatao mo at biglang binago ang lahat. Ganyan kalakas ang kapangyarihan ng pag-uulit. Ginagawa nitong kaalaman ang impormasyon. At binabago nito ang kaalamang iyon tungo sa pagkilos. At kapag nangyari na yon, magbabago rin ang iyong realidad. Kung maari lamang akong magbigay ng isang payo, isa lang, ganito ang sasabihin ko, pumili ka ng isang makapangyarihang ideya at ulitin ito. Araw-araw. Sabihin mo ito ng malakas. Buong damdamin. Buong intensyon. Huwag kang liliban kahit isang araw. Gawin mo ito na may buo at bulag na pananalig sa loob ng 30 araw. At pagkatapos, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Mapapansin mong ang pagbabago ay hindi nagsisimula sa labas. Nagsisimula ito sa loob. Sa katahimikan. Sa hindi nakikita. At mula roon unti-unti itong lumilitaw sa pisikal na mundo sa isang paraan na tila mahika, pero hindi ito mahika. Isa itong uri ng agham na ginagamit sa isipan. Ang tamang pag-ulit ay lumilikha ng tamang gawi. At ang tamang gawi ay bumubuo ng pambihirang buhay. Ang pagdududa ay tuso. Pumapasok ito ng tahimik, hindi nagpaparamdam, at unti-unting nagiging bahagi ng sarili mo. Minsan, nag-aanyong pag-iingat. Minsan, mukhang lohika. At hindi mo napapansin na unti-unti ka na nitong sinisira araw-araw. Alam ko ito dahil matagal din akong nabuhay ng ganoon. At higit pa roon, nasaksihan ko ang daan-daan, libu-libong tao na hindi makakilos, hindi makaabante hindi dahil kulang sila sa kakayahan, kundi dahil sobra sila sa pagdududa. Madalas kong sabihin, ang pagdududa ay ang laso ng tagumpay na hindi mo nakikita. Pinapahinto ka nito sa dapat sanay pagkilos. Pinapaniwala ka nito na mas mainam ang maghintay. At habang naghihintay ka, lalong lumalayo sa iyo ang mga pangarap mo. Ninakaw ng pagdududa ang mga pangarap mo at ikaw mismo ang pumapayad. Hindi ka tumututol, hindi ka lumalaban, hindi mo napapansin. Basta na lang pumapayag ka. Nang sinimulan kong isabuhay ang mga prinsipyo ng mag-isip at yumaman, wala akong hawak na kahit anong garantiya na ito'y gagana. Wala ni isa. Isa lang akong taong kapos sa pera, walang natapos na pag-aaral, at wala ring malinaw na direksyon sa buhay. Nagtatrabaho akong tagalinis ng sahig noon, namumuhay sa isang tila walang kabuluhang araw-araw. Ngunit meron akong dalawang pagpipilian, makinig sa boses ng pagdududa, o piliing magtiwala, kahit walang ebidensya, kahit walang suporta, kahit wala pang patunay. At pinili kong maniwala. Pinili kong manalig sa proseso. Pinili kong pakinggan ang tinig na nagsasabing, ipagpatuloy mo. Ulitin mo. Gawin mo ulit. Huwag kang hihinto. At dumating ang gantimpala. Hindi lamang sa salapi, kundi sa liwanag ng isipan, direksyon sa buhay, at kumpiyansa sa sarili. Dahil ang pagdududa ay hindi lang umaatake sa pangarap.
Sinisira rin nito kung paano mo tinitingnan ang sarili mo. Pinapaniwala kang maliit ka. Walang halaga. Walang kakayahan. Pero ang tiwala sa sarili ay kabaligtaran. Ibinabalik ka nito sa kung sino ka talaga. Ngayon, hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang isang bagay na maaaring tunog kakaiba. Karamihan sa mga taong nasa alanganin ang kalagayang pinansyal sa kasalukuyan, hindi sila napunta sa ganitong sitwasyon dahil sa lagay ng ekonomiya, politika, takbo ng negosyo o anumang panlabas na dahilan. Nandyan sila dahil may isang desisyon na hindi nila kailanman ginawa. At ang desisyong iyon ay hindi nagawa dahil sa pagdududa. Maaring iniisip mo ngayon, pero paano kung subukan ko at hindi magtagumpay? At ang sagot ko ay, paano kung hindi mo kailanman subukan? At buong buhay mong iniisip kung ano sana ang pwedeng nangyari. Mas masakit ang tanong na yan. Tinitiyak ko sa'yo. Tingnan mo, ang pagdududa ay hindi kailanman tuluyang mawawala. Ngunit maaari mo itong paliitin hanggang sa hindi na ito ang may kontrol. At para mangyari iyon, kailangang maunawaan mong ang pag-aksyon sa kabila ng pagdududa ang nagtutulak sa'yo na lumago. Parang kalamnan, habang mas madalas mo itong hamunin, mas lumalakas ito. Ang tiwala sa sarili ay hindi biglang dumarating, ito ay binubuo sa pamamagitan ng maliliit na kilos ng katapangan. Bawat hakbang, kahit gaano kaliit, ay isang panalo laban sa pagdududa. Gusto mo ng konkretong halimbawa? Si Walt Disney. Ang taong lumikha ng isang napakalaking imperyo mula sa mga guhit. Alam mo ba na higit sa 300 beses siyang tinanggihan bago siya nakakuha ng pondo para sa pagtatayo ng Disneyland? Higit sa 300 beses. Ang karamihan ay sumuko na sa panglima pa lang. O baka mas maaga pa. Pero siya, nagpatuloy. Dahil may malinaw siyang pangitain. At kahit balot ng pag-aalinlangan ang paligid, mas pinili niyang maniwala sa bisyon kaysa matakot. Isipin mo ngayon ang mga taong hindi naniwala sa kanya. Saan na sila? Nakalimutan na. Pero siya patuloy na nabubuhay sa alaala ng buong mundo. Iyan ang pinagkaiba ng taong nanalo sa buhay at ng taong humadlang sa sarili. Ang isa, pinili ang pananampalataya. Ang isa naman, pinili ang pagdududa. Naranasan mo na bang bumuo ng napakagagandang plano sa isipan mo, pero hindi mo man lang ito sinimulan? Nakita mo na ba ang sarili mong namumuhay sa isang kamanghamanghang hinaharap, pero lagi mong sinasabing masyado pang maaga o huli na o masyadong komplikado? Iyan ang pagdududa na kumokontrol sa'yo. At habang patuloy mong pinapakain ang ganoong kaisipan, lalo itong lumalakas. At mas lalo kang nawawalan ng lakas ng loob. Kaya't ang tanging lunas, aksyon. Kapag kumilos ka, ipinapakita mong ikaw ang may hawak ng manibela. Na hindi mo nahahayaang patigilin ka nito. Kahit hindi mo pa alam ang lahat ng hakbang. Kahit hindi mo pa kita ang buong daan. Ang kailangan mo lang makita ay ang susunod na hakbang. At gawin yon. Sa kaso ko, ang sumunod kong hakbang ay tanggapin ang payo ng isang kaibigan at simulang isabuhay ang mga prinsipyo ng kasaganaan kahit habang naglilinis ako ng sahig. Walang anuman na marangya. Walang magarbong tagpo. Pero iyon ang hakbang na kaya kong gawin noon. At iyon ang hakbang na bumago sa lahat. Siguro iniisip mo ngayon, pero natatakot ako. At ang sagot ko, ayos lang matakot. Basta't huwag mo hayaang mas malaki ang takot mo kaysa sa kagustuhan mong magtagumpay. Maaaring sumabay ang takot sa iyo sa biyahe, pero huwag mo siyang hayaang magmaneho. Ikaw ang dapat nasa likod ng manibela. At may isa pa akong kailangang sabihin sa iyo na mahalagang maunawaan mo ng lubos. Madalas, ang pagdududa ay hindi mo naman likas. Namana mo ito. Marahil narinig mo sa iyong mga magulang, sa paaralan, sa lipunan, na hindi mo kaya, na delikado, na hindi para sa iyo. At tinanggap mo ito bilang totoo. Pero totoo lamang iyon para sa kanila. Hindi para sa iyo. Ipinakita na ng agham na ang ating utak ay hinuhubog ng pag-uulit ng parehong kaisipan. Kung paulit-ulit mong iniisip ang takot at pagdududa, ito ang lalakas. Pero kung sisimulan mong ulit-ulitin ang pagtitiwala sa sarili, kahit parang pilit ito sa simula, unti-unti, magbabago ang koneksyon sa iyong utak. Hindi ito mahika. Ito ay agham ng pag-isip. Kaya, heto ang iminumungkahi ko, sa loob ng susunod na 14 na araw, pumili ka ng isang makapangyarihang pangungusap. Maaaring ito ay may tiwala ako sa sarili ko, o may kakayahan akong likhain ang sarili kong realidad. Ulitin mo ito ng 50 beses sa paggising.
At ulitin muli ng 50 beses bago matulog. Gawin mo ito na para bang ito na ang bago mong pananampalataya. Huwag mo munang suriin. Huwag mong questionin. Basta ulitin mo lang. Mapapansin mo, sa paglipas ng mga araw, unti-unting tatahimik ang tinig ng pagdududa. At ang tiwala sa sarili mo sisimulang magsalita ng mas malakas. Iyan ang simula ng iyong tunay na kalayaan. Sapagkat kapag ang pagdududa ay nagsimulang humina, ang tunay mong kakayahan ay unti-unting lumilitaw. At kapag dumating ang sandaling iyon, kaibigan, wala nang makakapigil sa iyo. Ako noon ay nakatayo sa pinakadulong bahagi ng isang silid sa hotel, halos hindi nakikita. Tahimik ako. Nahihiya. Sa harapan ko, may humigit kumulang sa 1,000 katao, at sa entablado, may isang lalaki na nagngangalang Bill Gove na nagsasalita na parang may kapangyarihan. Gumagalaw siya na parang alam niya ang bawat hakbang, ang kanyang tinig ay puno ng damdamin, at ang kanyang mga mata ay tumatagos sa puso ng bawat isa sa silid na iyon. At pagkatapos, binigkas niya ang isang pangungusap na tumatak sa buong pagkatao ko. Kung nais kong maging malaya, kailangan kong maging ako. Hindi ang ako na iniisip kong inaasahan mong makita. Hindi ang ako na gusto ng asawa ko. Hindi rin ang ako na inaasahan ng aking mga anak. Kundi ang tunay na ako. Para akong tinamaan ng palaso. Dahil bago ang sandaling iyon, hindi ko talaga isinasabuhay ang kung sino ako. Ako ay naging produkto ng inaasahan ng iba. Hinubog ako ng takot na hindi makasapat, ng paghahanap ng pagtanggap, ng di namamalayang kagustuhang makibagay. At ito rin ang dahilan kung bakit maraming tao ngayon ang pakiramdam ay nakagapos. Nakakulong sila sa mga bersyon ng sarili nilang hindi totoo. Isang maskara sa trabaho. Isa pa sa tahanan. At isa na naman sa social media. Ngunit wala ni isa sa mga yon ang tunay na sila. Maaaring itanong mo sa iyong sarili, ilang bahagi ng pagkatao ko ang tunay na akin? At ilan ang aking ginaya, ipinilit ng lipunan, o minana mula sa iba? Ako mismo ay nabuhay ng maraming taon sa ganitong paraan. Pilit na umaangkop. Pinipilit maging normal. Tinitingnan ang sarili batay sa mata ng iba. At ang bunga niyon? Isang puwang sa aking dibdib. Isang hindi maipaliwanag na kakulangan. Dahil kahit anong pilit ko, parang may kulang pa rin. At ang kulang ay ako mismo. Ang pinakamalaking bilangguan ng tao ay hindi binubuo ng mga bakal o kandado. Ang pangalan nito ay panlipunang inaasahan. At ito ay nagsisimula habang bata pa tayo. Kapag sinabi sa atin na dapat tayong pumili ng iligtas na trabaho. Na kailangan nating maging mas maayos sa asal. Na hindi natin dapat abutin ang mataas na pangarap. Na dapat manatiling nakayapak sa lupa. Na dapat tayong mag-isip tulad ng karamihan. Ano ang nangyayari pagkatapos? Nabubuhay tayo ng buhay na hindi talaga atin. Nagtratrabaho tayo sa mga larangang hindi nagbibigay sigla. Pumapasok tayo sa mga relasyon na unti-unting inuubos ang ating lakas. Nagsusuot tayo ng mga damit na inaasahang suotin natin. Nagsasalita tayo sa paraan na inaasahang pakinggan. At iniisip natin ang mga bagay na sinasabi ng lipunan na dapat nating isipin. Hanggang sa dahan-dahang mawala ang sarili natin. Kaya, doon sa silid na yon, habang pinakikinggan ko si Bill Gove, gumawa ako ng isang mahalagang desisyon. Ayoko nang maging refleksyon ng pananaw ng iba. Gusto kong maging ako. Gusto kong matutong magsalita sa harap ng tao, ibahagi ang katotohanan ko, hipuin ang puso ng iba gamit ang tunay kong tinig, hindi gamit ang isang pekeng anyo. Ngunit hindi naging madali. Napakamahiyaan ko noon. Kahit sa maliliit na grupo, ako ay nagtatago. Iniiwasan ko ang mga tanong. Madalas akong manahimik. At sa loob-loob ko pakiramdam ko ay maliit ako. Kahit batid ko na may mahalaga akong dalang mensahe, pinipigilan ko ang sarili ko dahil iniisip kong hindi ako sapat. Ilang beses mo nang pinili ang tumahimik kahit alam mong may mahalaga kang gustong sabihin. Ilang beses mong kinimkim ang iyong opinyon para maiwasan ang alitan. Ilang beses mong isinuko ang pangarap mo dahil may nagsabi sa iyong imposible ito. Karaniwan na ito sa maraming tao, pero hindi ito dapat ituring na normal. Ito ay pagdurusang binalot lang ng pagkasanay. At narito ang isang katotohanang bihirang ipahayag ng iba, ang tanging tunay na kalayaan ay dumarating lamang kapag mayroon kang tapang na maging totoo sa sarili mo, sa lahat ng iyong kapintasan, kakayahan, hangarin, at katotohanan. Doon talaga nagsisimula ang buhay.
Sa sandaling huminto ka sa pag-ayon sa gusto ng mundo at sinimulang pakinggan ang tinig ng iyong sariling kaluluwa. Hindi ko sinasabi na dapat kang maging suwail o makasarili. Ang sinasabi ko ay, maging totoo ka sa iyong sarili. Tumayo ka sa harap ng salamin at sabihin, ito ang paniniwala ko. Ito ang gusto ko. Ito ang tunay kong pagkatao. Napatunayan na ng makabagong agham ng pag-iisip na isa sa pinakamalalaking dahilan ng labis na pag-aalala at kalungkutan sa panahon ngayon ay ang pagkakalayo ng tao sa kanyang tunay na sarili. Mga taong ginagampanan lang ang papel. Mga taong pilit umaabot sa mga pamantayang imposible. Mga taong takot na hindi magustuhan, takot sa opinyon ng iba, at takot na hindi tanggapin ng mundo. At dahil dito, punang mundo ng mga taong dismayado at nawawala sa direksyon. Hindi dahil kulang sila sa talino o kakayahan, kundi dahil hindi nila tunay na ipinapakita kung sino talaga sila. Inabot ako ng maraming taon bago ko naunawaan ang bagay na yan. Kinailangan kong tumingin sa loob ng sarili ko, kalikutin ang mga nakatagong bahagi, harapin ang mga sugat ng nakaraan, at tanungin ang lahat ng itinuro sa akin. Kinailangan kong tanggapin na hindi ko kailangang gayahin ang iba para magkaroon ng halaga. Na ang sarili kong katotohanan ay mahalaga, at na, habang mas ibinabahagi ko ito, mas lumalaya hindi lang ako, kundi pati na rin ang iba. Ngayon, nakapagsasalita na ako sa libu-libong tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Pero nagsimula ang lahat sa isang simpleng sandali, sa isang ordinaryong silid, sa isang tahimik na desisyon, magiging totoo ako sa sarili ko. At matututo akong gawin ito sa sarili kong paraan. At iyan ang imbitasyong gusto kong ibigay sa iyo ngayon. Bigyan mo ang sarili mo ng pahintulot na maging ikaw. Bitawan mo na ang mga papel na hindi na akma sa iyo. Tigilan mo na ang pagsubok na ipamuhay ang isang imaheng hindi naman totoo. Dahil ang tunay mong buhay ay nasa likod ng lakas ng loob na ipakita kung sino ka talaga. At kapag ginawa mo iyon, tumutugon ang mundo. Bumubukas ang tamang mga pinto. Lumalapit ang mga taong tunay mong kaugnay. Dumarating ang mga oportunidad na akma sa iyo. Dahil ang buhay ay laging kumakampi sa mga taong may tapang na mabuhay ng tapat sa sarili. Ilang beses mo na bang sinimulan ang isang bagay na puno ka ng gana, pero pagkalipas ng ilang araw, basta mo na lang itong iniwan? Isang bagong ugali. Isang bagong dieta. Isang bagong plano sa pera. Isang bagong kurso. Sa simula, parang kaya mong gawin ang lahat. Pero pagkatapos ng isang linggo, 2 linggo bumabalik ka sa dati. Parang walang nangyari. At mapapaisip ka, bakit ba palagi na lang akong bumabalik sa simula? Nakita ko na ang ganitong pangyayari sa napakaraming pagkakataon. At naranasan ko rin ito. Sa umpisa ng landas ko, nagbabasa ako ng mga libro, uma-attend ng mga seminar, nakikinig ng mga audio. Ramdam ko ang simulaing sigla, ang pananabik na baguhin ang mundo. Pero ilang araw lang, nawawala na ang sigla at nawawala rin ang resulta. Para lang akong may sandaling sigla, pero panandalian lang. Walang tumatagal. Doon ko natuklasan ang isang bagay na simple pero napakalakas. Karamihan sa mga tao ay nagkakaroon lamang ng pansamantalang pagbuti dahil umaasa sila sa pansamantalang damdamin. Hinahanap nila ang matataas na antas ng pananabik pero hindi sila nagtatanim ng matibay na ugat ng pagbabago. At iyan ang problema. Hindi sila lumilikha ng mga resulta na nananatili. Kinokolekta lang nila ang mga karanasang lumilipas. Pero ang tunay na nagpapabago ng buhay ay iyong mga bagay na nananatili, iyong nagiging bahagi mo bilang tao. At iyan, kaibigan, ay mangyayari lang sa isang paraan, sa pamamagitan ng paulit-ulit at may kamalayang pagsasanay ng bagong gawin ng pag-isip. Iyan ang nagbubunga ng mga resulta na nananatili. May ibabahagi ako sa iyo na maaaring ngayon mo lang maririnig sa ganitong paraan, araw-araw, ang utak mo ay tinuturuan, kahit hindi mo namamalayan. Bawat iniisip mo, bawat inuulit mong kilos, bawat desisyong ginagawa mo ay humuhubog sa mga koneksyon sa utak na siyang umaakay sa buhay mo. At ang mas nakakagulat, 75% ng mga desisyon mo ay nagaganap sa autopilot. Ibig sabihin, hindi ang mga sinasadya mong desisyon ang talagang gumagawa ng resulta mo, kundi ang mga nakagawian mong kilos na hindi mo namamalayan. Maaring gusto mong yumaman, maging malusog, maging masaya, pero kung hindi mo babaguhin ang iyong mga hindi namamalayang pattern, walang magbabago. Dahil palagi mong gagawin ang naayon sa kung paano ka nakaprograma sa loob at hindi sa gusto mo lang sa ibabaw. Iyan ay agham. Kaya hindi sapat ang motibasyon lang.
Ang kailangan ay isang matibay na pagbabagong ugat. At iyan ay dumarating lamang sa pamamagitan ng sistema, paulit-ulit na pagsasanay, at istrukturang malinaw. Iyan ang dahilan kung bakit ko nilikha ang mga programa tulad ng 6 na minuto patungo sa tagumpay. Hindi para lang pukawin ang damdamin mo, kundi para baguhin ka. Dahil hindi lang ito nagbibigay ng kaalaman. Nagbibigay ito ng isang sistemang maaaring sundan araw-araw. Isang simpleng hakbang-hakbang na gabay na bumubuo ng isang bagong ikaw mula sa kaloob-looban. At kapag nagbago ka mula sa loob, wala nang ibang magagawa ang mundo kundi tumugon din. Alam mo yung siklo na sinimulan mo ng may sigla, pero agad ding naputol. Nangyayari iyon dahil hindi mo binabago ang iyong sistema. Ikaw ay laging tumutugon lang sa iyong nararamdaman. At ang damdamin, mag-isa, ay hindi sapat para bumuo ng kahit ano. Ang tunay na bumubuo ay ang ugali. Ang ritual. Ang disiplina na may malinaw na layunin. Madalas kapag ang mga tao ay nakakakita ng isang matagumpay na individual, iniisip nila na siya ay maswerte, may likas na galing o may itinatagong kalamangan. Ngunit ang hindi nila nakikita ay ang nasa likod ng tagumpay, ang paulit-ulit na pagsasanay. Ang disiplina. Ang araw-araw na gawain. Ang hindi nakikitang bahagi ng pagiging palagian. At karamihan sa mga tao ay hindi handang gawin ito dahil ang gusto nila ay ang mabilisang pagbabago, hindi ang tunay na pagbabago. Pero hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang isang bagay na totoo. Isang bagay na personal kong naranasan. Nang ako ay nagsimulang kumita ng pera, napakaraming tao ang lumapit sa akin. Gustong malaman ang aking sikreto. At kapag sinasabi ko na ito ay tungkol sa kaisipan, sa pag-uulit, sa ugali, sa pagtitiyaga, alam mo ba ang sagot nila? Ay, narinig ko na yan dati. At babalik sila sa dating buhay nila. Para bang ang kulang lang sa kanila ay impormasyon. Pero ang tunay na kakulangan ay ang hindi pagtuloy-tuloy na pagpapatupad ng nalalaman nila. Gusto mo ng matinding halimbawa? Si Michael Jackson. Isa sa pinakadakilang artista sa kasaysayan ng musika. Alam mo bang inuulit niya ang parehong mga galaw sa pagsayaw sa loob ng maraming oras, araw-araw, kahit ilang dekada na siyang nasa industriya. Kahit kinikilala na siya bilang pinakamahusay. Ginagawa niya yon dahil alam niyang ang kahusayan ay hindi bigla ang dumadating, ito ay bunga ng paulit-ulit na pagsasanay. At ang tuloy-tuloy na tagumpay ay hindi basta biyaya. Isa itong kasanayan. Ngayon, ilapat mo ito sa sarili mong buhay. Kung ang nais mo ay mga resulta na kakaiba, kailangan mong mabuhay sa isang paraan na kakaiba. Hindi lang sa isang araw. Hindi lang kapag ikaw ay may gana. Kailangan mong gawin ito hanggang sa maging bahagi na ito ng kung sino ka talaga. At pinapangako ko sa iyo, kapag naitanim mo na ang bagong ugali, mararamdaman mo ito. May mababago sa loob mo. Para bang may gulong na biglang umikot. Para bang ang buong realidad ay sumasabay na sa bago mong bilis sa loob. At doon, kapatid, wala nang babalik sa dati. Sapagkat hindi ka na tumutugon lang sa mundo, ikaw na mismo ang lumilikha ng sarili mong mundo. Ang mga resulta na nananatili ay hindi nagmumula sa mga bagay na ginagawa mo paminsan-minsan. Galing ito sa mga bagay na ginagawa mo palagi. At kapag nagsimula kang kumilos na para bang ikaw na ang taong gusto mong maging, ang buong universo ay gumagalaw upang patunayan ang bagong pagkatao mo. Kaya ang tanong ngayon ay, gusto mo bang makaramdam lang ng panandaliang saya? O nais mong bumuo ng isang buhay na patuloy ang pag-unlad kahit wala na ang excitement? Dahil kung ang pipiliin mo ay ang ikalawang opsyon, kung gayon, kailangan mong bumuo ng isang sistema. Kailangan mong pumili ng isang ideya. Kailangan mong ulit-ulitin ito. Kailangan mong isabuhay ito araw-araw, may pananampalataya, may disiplina, may layunin. At balang araw, lilingon ka at mapapagtanto mo, nagbago ako. At hindi dahil sa isang milagro, kundi dahil nilikha ko ang isang ugali. At ang ugaling iyon ang lumikha ng isang bagong realidad. Ito ang pagkakaiba ng mga taong nabubuhay lang sa panandaliang tagumpay at ng mga taong nabubuhay ayon sa layunin. Ang tunay na pagbabago ay hindi nagmumula sa kaalamang minsan mong natutunan. Nangyayari ito kapag pinili mong isabuhay ang natutunan mo araw-araw hanggang sa ito'y maging bahagi na ng iyong pagkatao. Ang sikreto ay nasa may kamalayang pag-uulit. Sa desisyong kumilos kahit may pag-aalinlangan. Sa tapang na ipakita kung sino ka talaga at higit sa lahat, sa kakayahang lumikha ng mga resulta na nananatili, hindi yung unti-unting nawawala sa paglipas ng panahon.
Ngayong nauunawaan mo na ito, handa ka nang umakyat pa sa susunod na antas. Ang susunod na video ay nasa harapan mo na, naghihintay. At sa video na yon, lalo mong palalalimin ang iyong kamalayan, ang iyong linaw, at ang iyong kakayahan na buuin ang buhay na tunay mong nararapat. Ito ang susunod mong hakbang. Ito ang iyong susunod na pag-unlad. Ito ang iyong pangakong maging mas mabuti ng isang bahagdan kaysa sa kung sino ka ngayon. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin hanggang dito. Aasahan kitang muli sa susunod na video.